Magandang buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na isang Realme C51. Ayan o, kung mapapansin nyo, nakaangat na yung back cover, nakabukol na rin siya. Maging yung kanyang LCD inangat na rin o, dahil yan sa lumobo na yung kanyang battery. Bloated battery na siya. Pagka ganyan ang unit nyo, huwag nyo nang hayaang umangat na ganyan dahil minsan binabasag niya yung LCD at saka yung back cover natin. Kaya ang unang gagawin natin kapag kaganyan, ayan o, lobong-lobo na siya eh. Ang gagawin natin, magbabaklas tayo ng back cover. Pero bago tayo magbaklas, tanggalin muna natin yung kanyang SIM tray. Ayan sa gilid para hindi siya mabali o hindi siya masira. Ayan. Tapos mag-aangat tayo ng, ayan o, iingat lang kasi nakaangat na siya talaga eh. Ayan o, nasira na dito sa gilid. Kaya hahanap tayo ng, ayan, hahanap tayo ng way na para maiangat natin siya ng maayos. Ayan, paikot. Ayan. Dali lang naman tanggalin to. Tapos dito bali na siya. Iangat na lang natin. Ayan. Ayan, naiwan yung kabit, yung isang side niya oh. Ayan. Dikit dito eh. Medyo tigasan nyo lang ng konti yung pagbaklas nyo at ingat din. Ayan. Kaya alalayan natin kung paano ang pagtatanggal niya ng hindi siya masisira. Ayan o, tulak nyo lang yung camera, may iwan dapat yung camera niyan eh. Yan, tatlong camera na yan. Ayan. Habang hinahanapan natin ng magandang diskarte. Ayan, kailangan iangat natin ng sabay. Ayun, tanggal din natin. Ayan. Wala kaming pakialam! Ayan o, kita nyo, bukol na yung kanyang battery. Lobo na. Malambot na yan, kaya madali na siyang malobat. Ngayon ang gagawin natin, magtatanggal tayo ng tornilyo dito sa kanyang board cover. Yan, tanggalin natin lahat yung tornilyo na yan dahil magtatanggal naman tayo ng battery at magpapalit tayo ng bago. Ayan, siya lobo na siya para maipit natin pag ikinabit natin yung kanyang back cover. Ayan, tanggalin lang natin lahat yung mga tornilyo na yan. Kung hindi ako nagkakamali ay 12 o 15 piraso yan. Ayan, para maiangat natin yung sa may board cover natin. Tapos iangat natin yung flex at isusunod natin yung kanyang battery. Ayan, angat nyo lang na ganyan yan. Ayun, tanggal na natin. Ayan, ito yung battery. Ayan yung flex ng ating battery. Tanggalin na natin yung sa fingerprint muna para hindi maka-istorbo. Ayan, iangat nyo yan. Tapos ito, yung kulay green na yan, iangat nyo yan. Pati yung white na plastic para mahila natin yung ating battery. Ayan, sa paghila, alalay lang, ganyan, oh. Yun, tanggal na natin. Para, ayan, oh, malambot na nga siya, oh. Ayan, oh. Pagkabago, hindi mo maibebend ng basta-bastang ganun, eh. Kaya, ang gagawin natin, ito yung kanyang bagong battery, ipapalit natin. Ayan, oh. Ayan, parehas yan. Replacement nga lang yung ating ilalagay. Pero, parehas ng battery yan. Ayan, i-fix natin. Ayan, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin ibabalik. Ayan, iayos nyo. Kabit natin yung kanyang battery flex at itry natin kung i-on natin. Ayan o, kapag kaganyang bago yung battery, kailangan ang kanyang karga ay lampas 50%. Yun ang
matibay na battery. Hindi siya agad-agad malolobat. Parang original pa rin siya. Kaya tingnan natin mga kabuting-ting. Ipapakita ko sa inyo, i-charge natin siya pagka nag-open na. Yan. Ngayon ikakabit natin yung kanyang charger para makita natin kung ilang percent. What did you say, nigga? Ayan mga kabuting-ting, kargahan natin yung battery. Tingnan natin, charge natin, ayan o. Para makita natin kung ilang percent siya. Ayan, kung mapapansin nyo, 56 siya yung karga. Kaya pagka ganyan, good yung ating battery. Pwede na natin siyang i-fix. Kaya ang gagawin natin, ibabalik na natin yung kanyang board cover. Unahin nyo yung sa fingerprint, pag ganyan. Tapos ito, ilapat nyo lang siya ng mabuti. May tutunog naman yun pagka unahin nyo dito sa right side. Meron siyang sa gilid kasi may parang tungkil siya. Tapos diin nyo dito. Ayan, lalapat na siya. Tapos ikakabit na natin yung kanyang mga tornilyo. 2 hours later. Ayan, ikabit natin lahat yung mga tornilyo na tinanggal natin. Tapos isusunod natin yung kanyang back cover. Bali ito, hindi ko na pinakita ko sa video. Ni-repair ko na yung kanyang LCD. Dinikitan lang naman natin. Wala namang problema dun sa kanyang LCD. Ang ginawa lang natin, dinikitan lang natin para hindi siya umangat. Kaya kung ikaw ay napadaan sa aking channel, napanood mo yung aking video, pwede bang like, comment, at pakishare mo yung video, lalong-lalo na mag-subscribe at pakiclick mo ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Lahat ng aking ina-upload na video ay full Tagalog para maintindihan nating lahat. Yan. Ito ay sa mga nais matuto. Malalakas ang loob. Ayan, kabit natin lahat ng tornilyo. Isusunod natin yung ating back cover. Ayan. Kapag ganyang hindi nyo maikabit, ayan o, mahirap magkabit niyan pag hindi nakadikit kasi yan eh. Ang gagawin nyo, dito na lang sa kanyang mismong cellphone. Ayan, mahirap yan eh, di ba? Ang gagawin nyo ngayon ganito, tapean nyo siya. Ayan o. Ipantay nyo siyang ganyan. Ayan. Hawakan nyo, saka nyo siya tapean ng konti. Ayun. Tatapat na siya dyan. Di ba? Yun. Suwabing-suwabi na. Magagamit na ng may-ari kapag nailapat nating mabuti. Sa paglalapat naman na ganyan, kailangan diin nyo lang ng konti. Matutunog naman yan na maayos eh. Ayan o. Check lang nating mabuti. Yan, para pit na pit yung lapat na lapat. Ayan. Yun, check lang natin. Ito talagang basag na kasi siya. Ayan o. Napipindot siya ng maayos. Pati yung kanyang volume. Ayan o. Napipindot din ng maayos. Gumagana siya, ibig sabihin ng maayos. Okay. Ayan. Yun, magagamit na nung may-ari. Pakita ko yung charge sa inyo kung ilang percent. Ayan o. Bali higit 50% yan. Ayun o. 65 ba? 56. Yun, magagamit na nung may-ari.